Ating pong Dear Church na series, ating pong pag-aaral po ngayon is Jesus is our reward. Jesus ang ating pong nalipala. So, what is the reward? Naalala ko kanina yung binalitin parang, sige, sabihin mo lang ito, bibigyan mo. Ganun tayo yun eh. Diba? Pero kailangan mo ng motivation para gawin natin ang isang certain na. Kahit ako nangyari, kailangan mo magpapayag. Diba? Pero anong reward? Kailangan meron pagkain. Ganun eh. Sumali mo na. Kung kumili tayo pag kumili ka, asa ng reward? Diba? Nakabook, diba? Kahit na meron namang benefit niya yung pagpapapaya or yung tamang pagtitin ng katawan. Pero kailangan bigyan natin sa sarili natin ng motivation. Kakain ako ng marami kasi yung reward. So, what does it mean to have Jesus as our reward? Ano yung ibig sabihin na bakit si Jesus ay may tutuloy natin na reward? Dahil mababait tayo? Kasi yun nga eh, yung kung meron kayo alaga, diba? I give this because you're such a good boy. Such a good boy. Alaga kaso eh. Pero ginagawa sa mga anak yun. We reward good behavior. We reward goodness with things na tingin natin that they deserve. But ibig ba sabihin that Jesus is our reward means that we deserve Jesus? Does it mean na deserve ko? Does it mean na kaya ako makukuha si Jesus kasi deserve natin siya? So tingnan po natin again yung ating pong background na ating pong passage today. And again, sinabi natin last week na yung pagkakasunod-sunod ng mga letters is dahil sa delivery ng sulat mula sa Patmos kung saan sinulat ni John ang Revelation, the book of Revelation. And again, hindi siya sinulat na as a book na as we know it now. It is translated as a letter. So, una, diniliver ng sulat sa Ephesus, tapos Smyrna yung susunod. So, sa ating pong passage today, pag-aaralan po natin yung letter ng Panginoon sa Smyrna. Yung ating pong guidelines sa ating pong pag-aaral will be following the rule of 8 cents. So, ibig sabihin, tingnan natin yung mga pangyayari sa pangkaraniwang pananaw. Kasi ang danger again sa Revelation, pag masyado tayo ng-focus dun sa mga symbolisms, pwede tayong maligaw kung saan. So, we will focus on ano ba yung pinaka-pusong message na nasa ibarating sa atin. Yung format, binanggit natin last week, is that yung mga letters, meron siyang opening, yung royal introduction, nagpapakilala si Jesus. Again, this was written like a memo. Sa header, sinasabi dito kung kanino galing. So dito si Jesus nagpakilala siya to the angel of the church in Smyrna, right? The words of the first and the last who died and came to die. Which is on the basis niya, nasa chapter 1, verse 17 to 18, sinabi ni Jesus again, ni John, "Fear not, I am the first and the last." So, the Alpha and the Omega. And the living one, nabuhay ako, and died. Behold, I am alive forevermore, and I have the peace of death and Hades. So, ano yung ibig sabihin ng mga ito? Titignan ko natin later kung ano yung significance. Ay, balikan lang natin. Sabi niya, angel. Angel means messenger. Okay? So, angel may refer to an actual angel. So, dito yung baby, you're my angel. Dito yung gano'n. Ito yung angel na nakakatakot tignan. Right? Angel na tagapagdala ng mensahe ng Panginoon. Angel also comes from the Greek. Angeles, or Angeles, mukha may pagkakaalala ko. Pero, messenger yung ibig sabihin. So, angel will also refer to the pastor of the church of Smyrna. Okay? So, kung sino man yung tumatayong pastor sa church of Smyrna, angel may refer to him. Yes.
yung body or yung pinaka-recipient po ng letter to the church at Smyrna is the church at Smyrna. Verse 8, to the angel of the church in Smyrna, right? Right. Ano ba yung Smyrna? Hindi dyan nakatira yung mga sperm. Okay? Hindi dyan. Smyrna is in, again, this is in Turkey. This is around 56 kilometers north of Ephesus. So, 56 kilometers parang mula dito hanggang mga Bulacan. Ganun kalayo. By foot. Ito ay isang artist tradition kung ano ang tsura ng Smyrna yung panahon niya. So, it's a natural harbor. Meron siya dito Oaarina. So, meron siya coliseum. Hindi siya coliseum, but theater. So, ibig sabihin, when it is an amphitheater, this is different from yung coliseum. The coliseum, doon niya yung mga gladiator games. Sina Russell Crowe, yeah, gladiator. So, iba yun. Amphitheater is theater. So, ito yung resorts world nila. Newport Resorts World Theater. So, ibig sabihin, may mga play dyan. Nandyan yung mga, nagre-recite sila ng mga pinag-aaralan niya sa high school. Iliad. Yan. Yung mga kwento ni Homer. Smyrna is, sabi nila, dyan daw pinangalan si Homer. So, hindi si Homer Simpson yan. Si Homer na yung poet. Yan na sila tumilihan. Okay, so, yun yung ano niya. Yung kalsada niya, hindi ko lang nakikita. Yung kalsada niya is para siyang intramuros. So, bato siya. So, ito yung mga sinahod ng highway noon. Kapag ang kalsada niyo, ganito klaseng bato, ibig sabihin maganda. Maganda yung ekonomiya naman ito. Afford niyo maglagay ng bato doon sa highway. So, syempre, hindi siya ganun na-inis ngayon. Pero nung time ngayon, is, ano siya, smooth siya. Mas smooth pa siya kaysa sa kalsada natin ngayon. Smyrna is also, yung religion sa Smyrna is ito, pinopromote nila yung pagkamba sa emperor. So this is an inscription to the Emperor Hadrian. And then, meron silang temple to the Mother Goddess. So, sino ba yung Mother Goddess niya? So, this is, iba ito dun sa usual na religion na na-encounter natin when we talk about Rome, about Greece. This is a more pagan religion. Si Cybele yung ano, i-google nyo na lang. So, si Mother Goddess, meron siyang temple dito sa Smyrna. Yan yung pinaka-foremost na religion siya. There may have been a Jewish presence in Smyrna, pero up to now, ay hindi pa sila nakakakita ng tinatawag na synagogue. So, ano ba yung synagogue of Satan na sinasabi ito? Noong time of the Jewish exile, so complete review sa ating mga pag-aaral before, nung nasira yung Israeli kingdom, yung Jewish kingdom, diba? Una, yung mga taga-Israel dinala sa Syria. Yung mga taga-Judah dinala sa Babylon 200 years later, or 100 years later. So, after ng exile, dahil nasira yung temple, hindi sila makapag-ikot for worship. So, ang nagkaroon sila is yung tinatawag na synagogue. Synagogue is parang ganito lang siya na place. Pero space doon sa unahan for ceremonial washing. Tapos, makikinig sila, may mga katahan from the Psalms, mag-aaral sila, and then makikinig sila doon sa So, yung rabbi is siya yung nagtuturo mula sa Old Testament. Kung ano yung sinasabi niya, ano yung significance niya sa araw-araw na pagkakas. So, basically, ganun na rin tayo pagkakas ng synagogue. That by the time of Jesus, hindi lahat ng tao nagpupunta sa Jerusalem to worship on Sabbath day, on Saturday. Kasi pwede ka lang pumunta sa synagogue, makinig ka lang sa rabbi doon, tapos okay na. Nagawa mo na yung obligation mo for the week. Pupunta ka lang sa Jerusalem kapag mayroong major grand festival. Or Sukkot, or the Feast of Foods, and so yun.
pupunta ka lang doon kapag merong major na fiesta. So dito sinabi ni Jesus, I know your tribulation and poverty, the slander of those who say that they are Jews are not, but are a synagogue of Satan. Jesus wasn't probably referring to an actual physical synagogue. Parang hindi niya sinasabi na, wait, member ka ng Church of Satan. Hindi yun yung sinasabi niya. This statement can be related to John chapter 8, verse 44. Noong kinonfront ni Jesus yung mga leaders ng mga Hudyo. Tapos sinabi ng mga leaders kasi ng Hudyo, anak kami ni Abraham. Diba? Dahil kami sa lahi ni Abraham. Pero ang sinabi ni Jesus, you are the children of your father the devil. Mga anak kayo ng demonyo. Oo. Ganun in the harshest words possible. Yun yung sabihin ng Panginoon Jesus. Mga anak sila ng demonyo kasi kinakalaban nila si Jesus Christ. Kasi sinabi ni Jesus Christ, kung anak ng kaya ni Abraham, makikilala niya kung sino ako, kakakuligaling sa Diyos. So, ang nais na sabihin dito ni Jesus, two things. Kung ikaw ay bahagi ka ng synagogue of Satan, Jesus is more likely saying na yung pagiging chosen people is no longer dahil sa lahi mo. Okay? Pinagkakala natin ito before sa sa mga nakalipas na mga buwan. Dahil yung pagiging anak ng Diyos, pagiging pinili ng Diyos is no longer na porket tagal Israel, camera of Israel. That, diba, is automatic na anak ng Diyos. Okay? Diba? Ang mga pinili ng Diyos ay yung mga naniniwala kay Yeso Cristo. Yun yung clear doon. Pangalawa, yung sinasabi dito na synagogue is yung mga Jews na kumakalaban sa Church of Smyrna, they maaaring hindi talaga Jews. Sinabi dito, those who say that they are Jews are not. Okay? But are a synagogue of Satan. So, ibig sabihin, kung sino yung mga kumakalaban kay Jesus sa mga pinili niya, sila ay kagila sa synagogue of Satan. Ibig sabihin, sa fellowship of Satan, mga kampon sa Now, sinabi dito ni Jesus, I know your tribulation and your poverty. Ano ba yung tribulation na yan? Tribulation comes from the Greek word lips. Lips? Mahirap ito siguro makinasal. Mahirap siya. Lips. Okay. Lipsis. Okay? Ibig sabihin yung feeling na napapressure ka, medyo malayo yung analogy dito. Pero nung isang araw, nasira yung aming doorknob sa banyo. Tapos, hindi ako makalabas. So, nagpapanic ko, paano ako lalabas dito? Yung feeling ng helplessness dahil bubuksan yung doorknob, tapos wala kang anything para mabuksan yung at kailangan mong tumawag ng tulong para mabuksan yung pintuan. That can be a feeling of disease. Pero yung image na gusto niya dito ipakita, pressure, use of a narrow place that helps someone in. Yung feeling mo kino-corner ka, tapos mapupunta ka sa isang lugar na hindi ka na makagalaw, wala kang magawa. Tapos, you're helpless, wala kang choice, kundi dumiretso. Sumungin mo yung paghihirap. Kasi wala, nakukulong ka ng pressure. Yung feeling of helplessness yun, that is tribulation. Okay? Kasi ang iisip natin na kagad ng tribulation ay paghihirap na. Okay? Pero isa-isip natin yan yung feeling na yun. Yung feeling ng helplessness, wala kang magawa, wala kang matawag, wala kang tutulong sa'yo. Pero kailangan mo siyang pagdaan. It is. Okay? Isip natin ito sa ating pag-aaral dun sa sulat ni Jesus para sa Church of Smyrna. So, ang unang katotohanan na kailangan po natin isa-isip, bahagi ng pagsunod kay Jesus ang suffering. And tribulation is part of that. Yung mga tinaranas natin na yung kinukutsa tayo ng mga kaibigan natin, kinukutsa tayo ng mga kaibigan, ng mga kapitbahay natin. Bible yan. Diba?
Tapos yung mga nagsasabi sa school na, walang ibang reliyon, kundi itong reliyon na nasabi ng teacher na ganyan. That can be, okay, pero hindi pa yun yung sagad-sagad. Tribulation marks a period of suffering, matinding suffering, to the point of death. Nasa verse 10 yun. Pero, sinabi dito ni Jesus na tribulation, suffering, pag-usip, part yan. Hindi tayo pwede magsabi na, Jesus, I did not sign up for this. Nabutol mo ako, Jesus. Hindi tayo pwede magsabi ni Jesus na, ano mo ba, yung cast your burdens upon me, those who are heavily laden, I will give you rest. Akala ko ba, hihinawa ang buhay. Hindi tayo pwede mag-reklamo nila. Kasi sinabi din ni Jesus na you follow me, diba? Pick up your cross, diba? Daily. Diba? Deny yourself and follow me. Ibig ba sabihin dito, dapat naghihirap na lang tayo mga Kristiyan? Ibig sabihin dito that there's a struggle. Ang araw-araw na buhay mo ng Kristiyano is denying yung ating pong sariling pleasure for what is glory to God. Ang maganda actually dito sa sulat ni Jesus sa Church of Smyrna, unlike sa Ephesus, diba? Sa Ephesus sinabi na, you have forgotten your first love. Dito sa Smyrna, walang gano'n. Sinabi kagad ni Jesus, I know your tribulation and your poverty. Yung poverty dito is actual na hirap. Yung wala silang pera. Bakit sila meron na ibang klase ng paghihirap? Dahil sa tribulation. Dahil inigipit sila ng mga kakilala nila, mga kapitbahay nila. So, possible na naghihirap sila economically. Bibili ka sa tindahan, sa Alpha Mart. Diba? Tapos sinabi doon, ay, Christian ka, bawal ka lang doon. Ganong klase level. Na hindi ka makapag-transact dahil sa pagiging Kristiyano, dahil sa paniniwala na kapag ka nakapag-transact ka sa Kristiyano, dahil ng kamalasan sa kanilang sumunod. Nakaranas sila ng slander. Ano ba yung slander? So, hindi kayo kapatid niya. Yan, hindi siya. Slander means na bibigyan mo rin, parang SNR. Hindi siya yung gano'n. Ibig sabihin ng slander is, sinisiraan yung reputation mo. In a way, na kapag ka, hindi ka naman actually nire-report sa police. Pero kumalat yung reputation mo, dadating na ng mga police dun sa pinduan mo. Ganun katindi yung palilipat. At hindi mo ma-trace kung kanino nang gagaling. Kasi kumakalat sa Facebook, kumakalat sa social media, kumakalat sa usapan sa mga kapitbahay, pero hindi siya naniniwala sa Entero, hindi siya naniniwala kay Jupiter, hindi siya naniniwala kay Venus. Yan. Dahil dyan nagkakaroon ng kamalasan. So dahil dadating yung mga pulisan. Pero, Christian daw po kayo, sumama kayo sa ating expression. Dadapunin sila, papahirapan, or i-harass. Jesus identified the instigators o yung mga nag-harass dito sa mga Kristiyano na ito, those who say that they are Jews. So they might be actual na Jews and are not. Kaya sinabing and are not, ibig sabihin, ito yung mga tao na mapipili ka na ng Diyos. Pero hindi naman sila talaga pinili ng Diyos dahil pinapipili lang nila na anak kami ng Abraham. Diba? Going back to sinabi natin kanina, yung pagiging anak ng Diyos is not just a family line natin. It's not even because nandito ka sa church dito. Kundi kung ikaw ay naniniwala kay Kristo, ikaw ay naniniwala that Jesus died for you and for your sins, that He rose again to give us eternal life para tayo rin maibalik sa piling ng Panginoong Diyos. Diba? Kung yan yung naniniwalaan mo, then you are part of the family of God. Pero kung nandito ka dahil yung nanay ko yung church, lalaki akong taga-join Christ, umamatay ako siya na-join Christ, wala. Sorry, hindi ko magagawa siya na ikaw ay member talaga ng Diyos. So,
Maaaring sila rin naman ay hindi talaga actual na hudyo. Pero kinectate nila na sila ay mga hudyo. And ang existence nila sa buhay is based on mahirapan ng mga So sa first thing na makikita natin na pagsunod kay Jesus, dahil siya may kasabay ng So ano yung sabihin po nito para po sa atin? Kailangan, meron po tayong hope. At sabi Jesus kung ano pinagdaraanan natin. Sinabi na sa verse 9, I know your tribulation and your poverty. Alam ni Jesus kung ano yung pinagdaraanan ng mga believers sa Smyrna. Yung persecution nila, yung paghihirap nila sa buhay. Alam ni Jesus na meron silang paghihirap ng material. Sinabi dito, your tribulation and your poverty, but you are rich. Hindi ito sinabi ni Jesus na para lang pumalabag loob. Diba? Sinasabi ni Jesus na napaalala niya sa mga Smyrna, sino ba yung Diyos mo? Diba? Sinabi ni Jesus, I am the first and the last. I am the one who died and is risen again. So sinasabi ni Jesus na ako ang may authorities. Diba? Sinabi din actually ni Jesus sa Matthew chapter 6, verse 8, your Father knows what you need before you ask Him. So, naman pala eh, bakit pa tayo kailangan mag-pray? Diba? Ibig ko sabihin nito na kahit hindi tayo mag-pray, ibibigay na lahat ng pagkawan. Hindi. Kaya tayo kailangan mag-pray, it is actually for our benefit. Kailangan natin ipaalala palagi sa sarili natin na mabuti. If we are not praying, hindi dahil sa hindi malalaman ng Diyos yung kung ano pangangailangan natin. Pero we are actually losing yung privilege na makilala natin ng Panginoon. Case in point, kung yung magulang ninyo, di ba? Yung magulang ninyo ay milyonaryo. Kunyari na. Tapos yung magulang ninyo, kaya nilang i-provide kahit na anong kailangan ko. Kailangan na hindi gusto. Lord, kailangan mo ng PS5. Hindi pa nga kailangan yun, di ba? Do yun. Lord, kailangan ko po ng panibagong cellphone, for example. Kailangan ko po ng panibagong cellphone kasi hindi ko na magamit yung cellphone ko. Now, paano mo nalaman ng tatay mo or ng pagulang mo kung hindi mo sasabihin niya? Sabihin natin na alam niya na, parang parang hindi na gumagana yung cellphone mo Gusto mo ba, palitan na namin yan? Diba? Kung hindi mo siya kakausapin, diba? Ano yung magiging effect nun? Diba? It is not actually na hindi siya kawalan doon sa kanya na kayang mag-provide. Kawalan sa atin. Kasi hindi natin nakikilala yung magulang natin. Ang nais ng Panginoon, kaya nais ng Panginoon, sabihin natin sa Kanya yung pangailangan natin for us to grow closer to God. Hindi dahil sa mamahalin natin ng Panginoon, dahil binigyan ako ng iPhone 16. Yung Pro Max. Kung ano naman, di ba? iPhone 16, pero bayan-bayan. Pero it is for us to take heart, to take hope, na alam ni Jesus, God knows what we're going through. God knows what we need. And 2 words, di ba? I know. Alam na Panginoon niya. God knows what you are going through. Ano ba yung pinagdadaanan mo sa trabaho, sa school, sa bahay. Yung suffering mo ay hindi para sa wala. Alam ni Jesus yung kailangan mo, kailangan ng pamilya mo, kailangan mo sa buhay. Pero huwag tayong mag-stop dun sa pagbibigay ng Jesus dun sa mga kailangan natin. Kasi it's better, kinalangin natin siya. Gusto natin na kapag tayo nagbigay sa kaibigan natin o sa anak natin, na hindi tayo tingnan ng mga anak natin bilang kaibigan. Gusto natin na kilalanin tayo ng mga kaibigan natin, ng ating mga anak, as a friend, di ba? As a person who is genuinely loved. Diba? Hindi yung pupuntahan mo lang ako pag may kailangan ka.
Ayaw ng Panginoon na gano'n natin sa Kanya. Ayaw natin ng gano'n na iba. How much more of hindi siya tagabigay lang ng gusto natin. Hindi siya genie. Alam ni Jesus kung anong kailangan natin at anong makakabuti sa atin. Kaya kilalanin natin siya, mahalin natin siya sa Panginoon. We go back to the pag-aaral natin previously that we need to make Jesus as our first love. Pangalawa, trabaho ni Satan na usigin yung mga believers. Okay? If you are undergoing problems sa inyong buhay, sa inyong relationship na mag-asawa, maybe because Satan is nagbubulo si Satan sa inyong buhay ko. Pero most of the time, it's because of our own brokenness. Yeah. Pero, si Satan, nagagapang yan. Okay? Alam ni Jesus kung ano yung pinagdadaanan ng mga taga-Smyrna, pero alam niya din kung ano yung mastermind, sino yung mastermind. Sabi niya, do not fear what you are about to suffer. Ito, dadaanan ko. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for 10 days, you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Yung 10 days dito, may be symbolic. Similar kung naalala natin yung kwento ni Daniel, teka, ano ito? Day 1 o day 2, ito sa Hope Garden. Sinabi niya ni Daniel na, pakainin niyo lang po kami ng gulay for 10 days. Isang pagsubok. Pagsubok na at the end of 10 days, nasa lang pala ng palataya ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Nandun ba sa gulay? Hindi. Kaya nila sinabi, kumain tayo ng gulay kasi ito yung palataya natin sa Diyos. Diba? So, dito sinabi ni Jesus na susubukin yung mga taga-Smyrna for 10 days para i-test kung nasa ba yung bakit nilang pananampalataya. Now, this 10 days may not be literal na 10 days, but can be symbolic. Pero huwag na natin masyadong mag-video. Ang sinabi ni Jesus, may mga kasamahan sila na makukulong. Tapos, be faithful unto death. So, ibig sabihin, yung mga lalabas sa kulungan, maaaring mag-death. Hindi niya na sinabi kung sino yung emperor, sino yung politician, na may dito or religious leader. Pero sinabi ni Jesus, behold the devil. Si Satan mismo yung tinuro ni Jesus dito. And this is a truth that we need to remember all the time. Satan, gusto niya na lumayo tayo sa Panginoon. Alam niya na natalo siya sa Calvary. So, damay-damay na lang. Alam ni Satan na natalo na siya. So, gusto niya, as much as possible, idadamay niya tayo. Kaya sinabi ni Jesus na yung lahat ng umuusik sa mga believers, kabilang doon sa synagogue of Satan. Kasi si Satan yung pinaka-leader. So, ano kung ibig sabihin ito para po sa akin? Huwag po tayong mawala ng pag-asa because Jesus is with us. Sa movies, yung mga, especially yung mga mahilig sa horror, yung mga mahilig sa horror people, laging gusto ipakita sa akin ng mga horror movies na yung pare na may hawak na Bible, hindi niya makalo yung demonyo. Diba? So, kailangan magtatawag ng isang shaman sa kung saan na bagay. Tapos mag-aaral ng kung ano para matalo yung demonyo ng malakas. And that is the lie. Media feeds on that lie because si Satan yung kumikilo sa likod ng mga world system na ito. Gusto ko sabihin sa atin ng mundo na hindi natin kaya yung kalugin si Satan. Pero we have the word. Diba? We have the word. Ang problema lang natin, hindi natin nabasa. Si Satan, kabisado niya yung Bible from cover to cover. Diba? Nag-quote pa si Satan ng mga Bible verses 8 sa sa'yo. Pero, do we put faith in the Word? Then, inaalaman natin yung mga context na sinasabi ng Panginoon. Para alam natin, whenever nililila tayo ng kaaway using the Bible, kaya nga may mga ibuloy. Diba? Sinagamit nila ang Bible. Diba? Para sabihin na, anak ng Diyos.
And maraming tao ang nalibigla. Because of the promise na gaganda ko, kung magbibigay ka lang sa church nito, kung susuportahan mo ng ganito sa pastor. Pero sinabi dito ni Jesus, do not fear. Do not fear. Hindi yan basta pampalubag-loob. Hindi natakot. Hindi. This sinabi na, do not fear. Sinabi ni Jesus, for 10 days you will have tribulation. Bakit importante yung for 10 days niya? Ibig sabihin na yung hangganan ng pag-ibig. So, pwede namin i-halintulad si Satan sa isang aso na tatakbo lang siya as far as yung tali niya. At hindi niya tayo kayang saktan. Hindi niya tayo kayang pigilin na umalis sa Panginoong Jesus. Pangako sa atin ng Panginoong Jesus, tawag na tayo. Pwedeng mayating yung faith natin. Pwedeng magkaroon tayo ng mga doubts sa Panginoon. Diba? Pero hindi niya tayo kayang alisin sa kanyang kamay. Kahit na makaranas tayo ng hirap, kahit pa kamatayan, nalalag at naniwala tayo ng Jesus. Kasi mas mabigat yung reward na naghihintay para sa mga natin. Ano ba yung reward? Si Jesus yung ating eternal reward kabila ng ating sarili. Sinabi dun sa last part ng verse 10, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Ano ba yung crown of life dito? So, hindi ito yung gold na crown na alam natin. This is yung kung tinatanong si Francisco Baltasar, sila na anong sinulat niya, no? Baltasar, Romeo and Juliet. So, Angel Laura. Di ba meron siyang ito parang doon? That is the crown. The crown, a laurel wreath. Okay? Meron siyang dapat ng laurel. Kung gagawa siya ng logo, ito sa siya. Hindi siya gano'n, diba? Yung crown na yun, yung laurel na yun, is the symbol of victory. Noong time, in the first century. Sa panahon natin ngayon, ang equivalent na is yung mga medal sa Olympics. Yun. At ganun ka lang, di ba? Tumbling ka lang, may gold medal ka lang. 10 million na ka. Di ba? Yung medal na yun, talagang pinapahirapan ng mga athlete yung kanilang katawan. They give up so much of their time, they sacrifice their time with their family and for themselves para makakuha yung isang mahal na bilog na yun. Na pinapalawa at nawawalan ng birth. Pero yung sinasabi dito ni Jesus, the crown of life, diba? Ibig sabihin, buhay. Buhay na merong meaning, buhay na mayroong purpose. And sinabi dito that the one who conquers will not be hurt by the second. Ano ba yung second death niya? This is the judgment of God that later nalaman natin sa Revelation. And the second death is kapag nakahatulan ng Panginoon na hindi ka talaga naniniwala in Jesus Christ, wala na. Tapos na ang boxing. You are condemned to an eternal death, eternal separation from the presence. Yun yung second death, sinasabi. So, when we say that Jesus is our eternal reward, will not be hurt by the second death. Ibig sabihin, makakaligtas tayo dito sa eternal separation dito kasi kasama natin siya. Kasama natin siya, papiling natin siya for all eternity. Hindi lang eternal life yung meron tayo, yung crown of life, kundi kasama natin si Jesus Christ ang pakailan. This is the most important deliverance that we can ever have. Importante doon sa church sa Smyrna na marinig nila itong assurance na ito. Diba? I will give you the crown of life, the one who conquers will not be hurt by the second death. Kasi sa kabila ng paghihirap sa pera, paghihirap sa material, tapos sabihin, usik sila ng mga kapitbahay nila. Actually, madali naman talagang yung wala lang. This is not worth it. Balik na lang ako sa dami. Pero at the end of the day, pag mamamatay ka na, ay, nasa plano mo. Diba?
Mas nagiging kapanapan ng yung pangako ito ni Jesus Christ sa gitna ng matinding hirap kasi sa gitna ng ating helplessness and yung feeling ng tribulation, yung stakes, yung nakukulong ka, wala ka nang pumuntahan, na-corner ka na, wala kang matawagan, tapos meron biglang hindi na sa'yo, yung Kristo Jesus. Yun yung pag-asa na meron tayo. Pag-asa na pwede natin panghawakan. And it is not wishful thinking. Because it is here, it is in the Word, and its Word is true. Ang pag-asa ito ay tuloy yung mga kasahan. So, huwag mo tayong matakot. Huwag mo tayong matakot. When you encounter difficult behavior na, again, wala pa tayo sa level talaga ng tribulation na sobrang pagkikita. Pero sinabi dito, let me hear what the Spirit says to the church. Makinig tayo doon sa sinasabi at udyok sa atin ng Holy Spirit. Although ang Holy Spirit kumikita sa atin ng kalooban, diba? Inuwansensya tayo. Pero tayo mukha sa feelings na natin. The Holy Spirit speaks through His Word. Na kaya tayo mayroong ganitong Bible is because para malaman natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Hindi siya nandiyan lang para i-display sa bahay. Diba? Hindi ito swerte sa bahay natin. Diba? Ito ay sa tatismo ng Panginoon. And if we want to know kung anong nais ng Diyos sa ating buhay, we have to read the Word. Kung trabaho ng ni Satan o sige tayo, iniwalay tayo sa Diyos, ang gawain naman ng Holy Spirit. Siguraduhin na nananili tayo. Huwag tayong hayaang lumayo kay Kristo who is our good shepherd. Manatili tayo naniniwala or nananalig kay Jesus Christ because it will be worth it. I promise you it will be worth it. Kung lahat ng ito, kung lahat tayo magpapatuloy tayo kay Kristo. Ano ba yung assurance na meron yung mga taga-Church of Smyrna? Diba, nagpakilala si Jesus Christ as the first and the last. Diba? As the one who died and came to die. Ibig sabihin, sinasabi niya sa mga taga-Church of Smyrna, I have authority. Kahit na meron kayong pagdadaanan na paghihirap, mas mataas ako sa paghihirap. Kung mamamatay kayo, daanan nyo ang pagkamamatayan, di ba? Unto being faithful unto death, sinasabi ni Jesus, namatay na ako eh. Galing na ako dyan. At kaya kong itawin. Yung mga pakilala ito ni Jesus Christ, hindi ito false claim. Hindi ito yung mga napapanood natin sa YouTube na, yung ganda lang yan. Bumili ka na ganito, tapos na. This is true. This is assurance sa mga believers sa Smyrna. Sa kanilang paghihirap at kahit hanggang sa kamatayan, makakapagpili sa Jesus. Bakit? Dahil si Jesus, siya mismo yung una at huli. Siya yung namatay at siya yung nabuhay na huli. That is a truth na pwede natin panghawakan sa panahon natin. More than crowns, more than medals, more than achievements na gusto natin sa mga anak natin, turo natin sa mga anak natin, this is our reward. Reward, hindi dahil sa mabuti tayong bata. We reward good behavior. Reward kasi si Jesus, gusto niya na siya yung aming motivation. Na at the end of the day, sabihin natin, Lord, salamat po. Dahil sinamahan niyo ako sa buhay na ito. In the first century, ito yung mga taga-Smyrna, wala na rin actually yung Church of Smyrna ngayon. Katulad na nangyari sa Ephesus. Dahil ba sa judgment ng Panginoon, hindi natin masabi. Kasi sa Ephesus, mas madaling sabihin eh. Kasi sabi ni Jesus na, kung hindi kayo magpapatuloy sa first love niyo, puputi mo yung ginawa ninyo. Dito walang sinabi si Jesus. Pero, alam natin na maraming mga Kristiyano sa Smyrna, pinangkot, pinahirapan, pinili sila na takwil. Yung paniniwala na kay Jesus Christ. Ang mangyayari dito, kung nangyari, makakapag sila sa bahay.
Mama ka sa police station. Sabi dito na Kristiyano ka daw. Kristiyano ka ba talaga? Pag sinabi mo, oo, tulong ka, or pwede kang ipapatay. Pagka sinabi mo, hindi ba talaga? Oo. So, kung hindi, itulong mo sa akin yung mga kasama. So, wala, hindi, talo ka talaga kahit na anong sitwasyon. And, paano ka din, may ibang mga Kristyano na sinabi na ayaw namin kagawin yung food. Hindi namin sasabihin yung food mo. Hindi papatayin ka rin. So, patay-patay ka rin talaga. Marami sa mga Kristyano nito, pinili ang kamatayan kasi naniniwala sila na pipili namin yung kamatayan kasi mas papabilis na kasama namin si Jesus. Tinanong ko kasi yun before. Nagpunta kami sa isang way. Sinabi nila, gusto nila po makita si Jesus, sabi ng mga tao, Kaya mga tao, bakit? Bakit ayaw natin makita si Jesus? Dahil meron pa tayong dreams sa gusto ma-achieve. Dahil meron pa ba tayong gusto makuha sa mundo ito? Sa panahon natin ngayon, mas pipiliin kaya natin si Jesus Christ o yung sarili. Sa mga anak natin, pinapasa ba natin sa kanila yung mahal? Paano natin malalaman na they choose Christ? Ayun nga di ba? Si Bambam, pabalik na naman tayo kay Bambam. Umiiyak dahil hindi siya makarating sa church. And ako mismo, hiyang-hiya ako. Hiyang-hiya ako na sa atin. Kasi nga, yung kwento ng isa na, ako pumunta sa church, plastic na yung mga tao. Hindi, sinabi naman sa atin na huwag kang titingin sa tao. Hindi, ayaw ka pumunta sa church na pagpunta. Sinabi na, kaya ako pumunta sa church, nakaka-experience tayo ng papahinga. Hindi, basta ayaw ko pumunta sa church, hindi ka pwede hindi pumunta sa church kasi ikaw yung pastor. So, baka naman mas pinapasa natin sa kanila yung pagmamahal sa mundo. Sa ating mga anak. So, bantayan natin. Kung ang mga anak natin hindi excited na pumunta sa church, sinasatin natin yung sarili natin. Kasi most of the time, nakikita rin. Sa lahat ng pagkakataon, piliin natin si Kristo. Sa kabila ng lahat ng ating talita. Jesus, as our reward, is definitely worth it. He's worth it. And, balikan natin yung ating mga birthday. Isipin natin, sinasabi natin, ano ba yung pinagdadaanan natin? Meron ka bang pinagdadaanan ng material or financial na pag-iipa? Or meron ka bang nararanasan ng music? Sa mga kapamilya mo, sa mga tao na hindi nag-share ng faith mo. Sa gitna ng ito, nararamdaman mo ba, parang wala kang nang magagawa? Wala kang lakas para magpatuloy. And ang encouragement na meron tayo, assurance na binibigay sa atin ng ating pastor. Manalig tayo kayo. Umasa tayo, kahit sa gitna ng kamatayan, hindi na tayo iiwan. Hindi na tayo pagbabayaran. So, ano man yung aming pong pinagdadaan, remember that Jesus is sovereign. Hindi din sinabi ni Jesus na I am the first and the last. Hindi ba wala yun? Hindi natin yung significance na sinabi ni Jesus na ako yung una at huli. Ibig sabihin, wala siya katapusan. That Jesus has been there right from the beginning. And He will be there until the end of time. Kung matatapos mo ng time. Matatapos yung time natin sa mundo ito, kasama natin siya. Jesus ang may control at siya ang may authority sa lahat. Tiwala tayo sa Kanya. Itatawag niya tayo hanggang makinig na. Jesus is our eternal reward. Huwag natin siya ipagpalit. Nadalangin po tayo.